Nakakabaliw ang tatlong sikreto na ito na magpapabago sa pananaw mo sa pag-ibig. Hello, ang pangalan ko ay Marikit, ako ay 27 taong gulang at lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Batangas. Sa buong buhay ko, palagi akong naniniwala na ang pag-ibig ay simpleng bagay lang. Kung mahal mo, mahal ka rin. Ngunit isang araw, naunawaan ko na may mga lihim na batas na kailangang malaman para magtagumpay sa relasyon. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o puro emosyon lang, kundi sa isang mas malalim na pag-unawa sa puso ng isang babae, lalo na sa puso ko bilang babae rin. Kaya ngayon, sasabihin ko sa iyo ang kwento ng tatlong elemento ng pag-ibig na halos walang lalaki ang nakakaalam at kung paano nito binago ang buhay ko. Sa aming bayan, madalas kong marinig ang mga kwento ng mga kababaihan na nabigo sa pag-ibig. Ako rin noon, palaging nagtatanong kung bakit hindi nagtatagal ang relasyon ko. Hanggang sa isang araw naisip kong dapat may mas malalim na dahilan kung bakit ganito ang nangyayari. Napagtanto ko na ang problema ay hindi ako, kundi ang mga patakaran ng laro na hindi ko alam noon. Parang naglalaro ka ng basketball pero ang goalpost ay nasa ibang lugar. Hindi mo talaga malalaro ng maayos kung hindi mo alam ang tamang posisyon. Kaya sinimulan kong magbasa, magtanong at mag-obserba. Dito ko narinig ang tungkol sa tatlong mahahalagang bagay, seguridad emosyonal, layunin sa buhay, at tensyon na may tamang presensya. Ang simula ng lahat ng ito ay nangyari noong nagkakilala kami ni Lito, isang guro sa aming barangay, na sa una ay parang pangkaraniwan lang ang aming relasyon, ngunit habang tumatagal, napansin ko na may mga sandaling hindi ako komportable, parang laging may tensyon na hindi ko maintindihan. May mga araw na gusto kong maging malaya, pero siya naman ay nagiging sensitibo kapag gusto kong magpahinga. Napagtanto kong hindi lang ito basta away o tampuhan. May mas malalim pala itong dahilan, ang kakulangan ng seguridad emosyonal na hinihingi ng puso ng isang babae. Natutunan ko na ang isang babae ay kailangang maramdaman na ligtas siya sa emosyonal na aspeto bago niya lubos na maibigay ang kanyang pagmamahal. Kaya naman, sinimulan kong pag-aralan kung paano maging isang tao na hindi lang basta kasama, kundi isang kanlungan, isang tao na may kalmadong emosyonal na presensya. Hindi ito madaling gawin. Minsan, kailangan mong kontrolin ang nararamdaman mo, hindi dahil mahina ka, kundi dahil may pinipili kang ipakita sa taong mahal mo. Ang pagiging predictable sa mga mahahalagang bagay ay nagpapalago ng tiwala. Parang kapag alam ng isang babae na hindi magbabago ang ugali mo ng biglaan, mas madali siyang magbukas ng puso, at dito nagsimula ang pagbabago sa amin ni Lito, pero hindi lang iyon ang natutunan ko. May isa pang bagay na nagpatibay sa relasyon namin, ang pagkakaroon ng malinaw na layunin sa buhay. Hindi pwedeng maging sentro ng mundo ang isang babae para sa isang lalaki. Kapag ganun ang nangyari, nagiging pabigat siya at unti-unting nawawala ang sigla. Sa halip, dapat may sariling pangarap at direksyon ang bawat isa. Si Lito, halimbawa, ay may mga pangarap sa pagtuturo at pag-unlad ng aming komunidad. Nakita ko kung paano siya nagsisikap araw-araw at na-inspire ako na suportahan siya, hindi para maging dahilan ng kanyang pagkatao, kundi para maging bahagi ng kanyang kwento. Dito ko dinunong ang huling sekreto na halos lahat ng lalaki ay hindi na ipapakita, ang tamang tensyon sa presensya. Hindi ito tungkol sa pagiging bastos o mapilit, kundi ang pagiging naroroon sa tamang paraan, ang tamang titig, ang natural na haplos, at ang mga sandaling puno ng posibilidad. Ang tensyon na ito ang nagpapainit sa puso, ang nagpapakilig, ang nagpapaisip sa babae kahit mag-isa siya. At dito ko nakitang ang ilan sa mga kalalakihan sa aming bayan ay kulang sa ganitong klase ng presensya. Minsan ay natatakot silang ipakita ang kanilang tunay na nararamdaman, kaya naman nawawala ang kilig. Ngayong alam ko na ang tatlong haligi ng pag-ibig na ito, seguridad emosyonal, layunin at tensyon na may presensya, naiintindihan ko kung bakit sa kabila ng lahat, may mga relasyon na hindi nagtatagal. Hindi ito dahil sa pagkukulang mo, kundi dahil sa paglalaro ng walang alam sa mga patakaran. At ngayon, handa na akong ibahagi sa iyo ang mga leksyong ito upang hindi mo na maranasan ang sakit na naranasan ko. Alam mo, maraming tao ang nagtataka kung paano nagiging tunay ang pagmamahal, pero sa akin, ito ay isang laro ng puso at utak na may mga lihim na kailangang matutunan.
Kaya simulan na natin ang paglalakbay na ito dahil ang kaalaman ang susi para sa puso ng isang babae. Ngayon, hihintayin ko ang susunod na hakbang. Ang simula ng lahat ay parang ordinaryong araw lang sa aming bayan ng Lian, Batangas. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pang-araw-araw na gawain, may mga bagay na hindi ko maiwasang mapansin, mga tanong sa puso na hindi ko agad nasasagot. Noon, akala ko sapat na ang pagmamahal para magtagumpay ang isang relasyon. Pero habang tumatagal, unti-unti akong naiinip at naguguluhan. Bakit ba tila laging may puwang sa pagitan namin ni Lito? Bakit parang may laging kulang kahit sabik akong ibigay ang lahat? Lumalaki ang alon ng tanong sa aking isipan, lalo na sa mga gabi na mag-isa ako sa aming maliit na bahay. Pinagmamasdan ko si Lito habang siya'y nagtatrabaho sa kanyang mga leksyon at naisip ko, bakit hindi niya ako maintindihan ng lubusan? At sa kabilang dako, nararamdaman ko rin ang kanyang pagka-frustrate na parang hindi niya ako maabot kahit na anong pilit niya. Sa mga sandaling iyon, napagtanto kong may mas malalim na dahilan ang mga hidwaan namin. Hindi ito simpleng tampuhan lang. May mga bagay na hindi namin sinasabi, mga damdaming naiipit, mga pangangailangan na hindi natutugunan. Sa aming maliit na baryo, hindi madaling magsalita tungkol sa mga ganitong bagay. Madalas, itinataas lang namin ang boses o tinatago ang nararamdaman para di masira ang imahe ng perpektong relasyon. Pero unti-unti, natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay hindi puro saya lang. Kailangan din itong pagdaanan ang mga pagsubok at higit sa lahat, kailangan ng seguridad, emosyonal na seguridad. Ito ang simula ng aking paglalakbay upang maintindihan kung ano ang talagang hinahanap ng puso ng isang babae. Napagtanto kong hindi sapat na mahal mo lang siya, kailangan din niyang maramdaman na ligtas siya sa iyong piling. Ligtas sa emosyonal na bagyo, ligtas sa biglaang galit, at ligtas sa mga sandaling hindi niya alam kung ano ang susunod mong gagawin o sasabihin. Sa isang relasyon, ang puso ng babae ay palaging nagtatanong, ako ba ay ligtas dito? Nang simulan kong pakinggan ang mga kwento ng iba pang kababaihan sa aming komunidad, nakita ko na pare-pareho kami ng mga pangamba. Marami sa amin ang nasaktan dahil sa kawalan ng katiyakan, kaya naisip ko, kailangan kong baguhin ang paraan ng pakikitungo ko kay Lito at sa sarili ko. Hindi dahil gusto kong maging perpekto, wala namang tao dito ang perpekto, kundi dahil gusto kong maging taong pinagkakatiwalaan niya, ang kanlungan niya sa gitna ng unos. Napagtanto ko rin na sa likod ng bawat relasyon ay may mga hindi nasasabi, mga hindi nakikita. Ang pagkakaroon ng emosyonal na seguridad ay hindi lamang tungkol sa mga magagandang araw, kundi lalo na sa mga araw ng pagsubok. Kapag ang isang babae ay nakadarama ng kapayapaan sa piling ng kanyang partner, doon nagsisimula ang tunay na koneksyon. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal na sinasabi sa salita, kundi yung pagmamahal na nararamdaman sa kilos at sa mga tahimik na sandali. Habang pinagmamasdan ko si Lito, naisip ko, paano ba natin mararating ang puntong iyon? At dito nagsimula ang pagbabago. Hindi ko lang tiningnan ang aming relasyon bilang isang simpleng pagsasama. Tiningnan ko ito bilang isang larangan kung saan kailangan kong matutunan ang tamang mga patakaran, ang tamang frequency ng puso. Sa mga susunod na araw, sinubukan kong maging mas maingat sa aking mga salita at kilos. Sinubukan kong maging mas bukas sa kanya tungkol sa aking mga takot at pangamba, at sa halip na magalit kapag may hindi kami pagkakaintindihan, tinanggap ko ito bilang bahagi ng aming paglago. Hindi madali, pero unti-unti kong naramdaman na may pagbabago. Hindi ko pa alam kung paano ito magtatapos, pero ang mahalaga ay nagsimula na akong maglakbay sa tamang direksyon. Alam kong marami pa akong matututunan at handa akong harapin ang mga susunod na pagsubok. At sa bawat araw na lumilipas, hindi ko maiwasang itanong sa sarili, paano ba tunay na mararamdaman ng isang babae na ligtas siya sa piling ng isang lalaki? Habang patuloy ang aming paglalakbay ni Lito, unti-unti kong naunawaan na ang seguridad emosyonal ay hindi lang basta pakiramdam. Ito ay isang pang-araw-araw na gawain na kailangang pagtrabahuan. Hindi sapat na sabihin mo lang sa isang babae na mahal mo siya. Kailangan niyang maramdaman ito sa bawat kilos mo, sa bawat salita, at lalo na sa mga sandaling hindi maganda ang sitwasyon.
Madalas sa aming bayan ng Lian, nakikita ko ang mga mag-asawa na nagkakahiwalay dahil sa kakulangan ng ganitong klaseng seguridad. Kaya naman, nais kong maging iba ang aming kwento. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Lito sa ilalim ng mga bituin sa aming bakuran, naalala ko ang mga pagkakataong nagalit siya nang bigla o di kaya'y umiiwas sa akin kapag may problema. Paano ko siya matutulungan na maging mas bukas? Paano ko maipapakita sa kanya na kaya kong maging matatag kahit may mga pagsubok? Sa mga sandaling iyon, naisip ko na hindi lang ako ang kailangang magbago. Kailangan din niyang maunawaan ang kahalagahan ng emosyonal na katatagan. Simula noon, sinimulan kong ipakita ang aking suporta sa kanya sa mga simpleng paraan. Ang pag-unawa kapag siya'y stressed, ang pag-aalaga kahit hindi niya ito hinihingi, at ang pagiging mahinahon kahit may hindi pagkakaintindihan. Hindi ako naging perpekto, ngunit sinikap kong maging predictable sa kung paano ko siya tratuhin. Nangyayari minsan na may araw na magkaiba kami ng mood, pero ang mahalaga ay hindi kami mabilis magtampo o magpalala ng sitwasyon. Natuklasan ko rin na ang pagiging emotionally stable ay hindi nangangahulugang walang nararamdaman. Sa halip, ito ay ang kakayahang kontrolin ang reaksyon sa nararamdaman, lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon. Naging mas maingat ako sa pagpili ng mga salita at tono ng boses. Halimbawa, kapag may hindi pagkakaintindihan, sa halip na mag-react agad, pinag-iisipan ko muna kung paano ito sasabihin nang hindi nasasaktan ang damdamin niya. Habang unti-unting nagiging matatag ang aming pundasyon, napansin ko na mas lumalalim ang aming koneksyon, hindi lang puro saya at kilig, kundi pati na rin ang pagtanggap sa mga kahinaan at kakulangan ng isa't isa. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong mas komportable si Lito na maging totoo sa akin, at ako rin ay mas naging bukas na tanggapin siya ng buo. Ngunit sa kabila ng pag-unlad na ito, may isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling layunin at direksyon sa buhay. Sa una, akala ko sapat na ang pagmamahal namin sa isa't isa para magpatuloy ang relasyon. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na may mga bagay na kailangang maging malinaw sa bawat isa para hindi maubos ang sigla at pag-asa. Dito nagsimula ang pag-aaral ko tungkol sa pangalawang elemento ng pag-ibig, ang layunin at direksyon. Napagtanto ko na ang isang babae ay hindi gustong maging sentro ng mundo ng lalaki dahil kapag siya ang sentro, nagiging pabigat siya. Sa halip, gusto niya ang isang taong may sariling pangarap, sariling buhay, at sariling direksyon. Dahil dito, mas nagiging kaakit-akit ang isang tao, hindi dahil siya ay malayo, kundi dahil siya ay may halaga para sa sarili niya. Si Lito, bilang isang guro, ay may pangarap na makatulong sa mga batang mahihirap sa aming bayan. Nakikita ko kung paano siya nagsusumikap araw-araw para maabot ang kanyang mga layunin. At habang pinapalakas ko ang aming relasyon sa pamamagitan ng emosyonal na katatagan, sinubukan ko rin na suportahan siya sa kanyang mga adikain. Hindi ko siya nilimitahan, bagkus pinapalakas ko ang kanyang mga pangarap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga pagkakataon pa rin na hindi ko maintindihan kung paano nagkakaroon ng tamang balanse ang pagiging malapit at pagiging malaya sa isang relasyon. Minsan gusto kong lumapit, ngunit natatakot akong masaktan. Minsan naman, gusto kong magpahinga, ngunit natatakot akong mawala siya. Sa mga ganitong sandali, naisip ko, paano ba magiging matatag ang isang relasyon kung hindi natin nauunawaan ang isa't isa ng lubusan? At sa gitna ng mga pagdududa at pag-asa, naisip ko, may isa pang bagay na kailangang matutunan, ang tamang tensyon sa presensya, ang huling elemento na halos lahat ng lalaki ay hindi alam kung paano ipakita. Hindi ko pa alam kung paano ito ipapakita, ngunit handa akong tuklasin ito. Kasi sa dulo ng lahat, ang pag-ibig ay isang sining na kailangang pag-aralan at isang laro na kailangang laruin ng may tamang diskarte. At habang iniisip ko ito, hindi ko maiwasang tanungin, paano nga ba makakamit ang tamang tensyon na magpapaligaya sa puso ng isang babae? Hindi ko malilimutan ang araw na iyon sa bayan namin sa Lian nang unti-unti kong nakita ang tunay na kahalagahan ng presensya. Hindi lang basta pisikal na presensya, kundi ang presensyang may tensyon na naguudyok ng damdamin. Dati, akala ko ang pagiging maganda o mabait lang ay sapat na para mahalin ako. Pero habang tumatagal ang panahon,
Naisip ko, may kulang pa rin. Para bang may isang lihim na hindi ko pa natutuklasan sa mga mata ni Lito at sa bawat sandaling magkasama kami. Isang hapon, habang naglalakad kami sa tabing dagat ng Nasugbu, naalala ko ang mga pagkakataong nagkatinginan kami ng matagal na para bang may mga salitang hindi sinasabi ngunit ramdam ng aming mga puso. Ang mga sandaling iyon ang nagbigay sa akin ng kakaibang kilig, isang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Parang may alindog sa bawat titig, bawat haplos na kusa at hindi pinipilit. Napagtanto ko na ito pala ang tinatawag nilang presensya na may tensyon, ang kakaibang damdaming nagpapakilos sa puso ng isang babae kahit walang sinabi. Hindi ito pagiging mapilit o bastos, kundi ang pagiging naroroon ng buong puso na may intensyon na ipakita ang pagiging lalaki sa tamang paraan. Naalala ko ang isang gabi na nagkita kami ni Lito sa aming tahanan. Suot niya ang simpleng puting polo at maong na pantalon, habang ako naman ay nakasuot ng kulay rosas na saya at blouse na bahagyang nagpapakita ng aking balikat. Sa mga sandaling iyon, naging mas matindi ang aming koneksyon. Ang mga mata niya ay hindi umiiwas sa akin. Ang mga kamay niya ay dahan-dahang humawak sa akin, nang parang may sinasabi ng hindi binibigkas. Dito ko naunawaan na ang tensyon na ito ay hindi lamang pisikal na atraksyon, kundi isang proseso ng pagbuo ng koneksyon na umaabot sa pinakamalalim na bahagi ng puso. Ito ang nagpapasigla sa relasyon, ang nagdadala ng kilig kahit sa gitna ng mga problema. Napagtanto ko rin na maraming lalaki ang natatakot ipakita ang ganitong presensya dahil sa takot na ma-misinterpret o masabing invasive. Kaya madalas nawawala ang tensyon at ang lalaki ay napupunta sa kategoryang respetado, ngunit hindi ninanais. Sa aming karanasan ni Lito, unti-unti naming natutunan kung paano magkaroon ng tamang balanse, ang pagiging present ng may intensyon, ang paghawak ng may respeto, at ang pagtitig ng may kahulugan. Hindi ito madali, lalo na sa isang maliit na bayan kung saan madalas ay may mga matitigas na paningin sa kung ano ang tama o mali sa pakikitungo ng lalaki at babae. Pero sa kabila ng lahat, nakita ko na ang mga ganitong sandali ang nagpapalakas sa aming samahan. Simula noon, naging mas maingat ako sa mga detalye ng aming pagsasama. Napansin ko na kahit sa mga simpleng galaw ni Lito, ang pag-aabot ng kamay sa akin kapag may tinutulungan, ang pagtingin sa akin ng may halong pangaakit, mas nararamdaman ko ang lalim ng aming relasyon. At sa mga ganitong sandali, naisip ko na ang tunay na presensya ay hindi kailangang sabihing malakas o malakas ang boses. Sapat na ang katawan at mata na magsalita ng may kahulugan. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago, hindi pa rin mawawala ang mga pagsubok. Minsan, ang tensyon ay nagiging sanhi rin ng pagkalito at takot. Dahil sa kakaibang dynamics nito, nagdududa ako minsan kung tama ba ang mga ginagawa namin ni Lito, lalo na kapag may mga oras na parang nagiging masyadong malapit o masyadong malayo kami sa isa't isa. At dito ko naisip ang tanong na kailangang masagot. Paano nga ba pinananatili ang tamang tensyon nang hindi nawawala ang respeto at kalinawan sa relasyon? Paano ba nagiging tulay ito sa tunay na pag-ibig at hindi sanhi ng pagkasira? Hindi ko pa alam ang buong sagot, pero handa akong patuloy na tuklasin ito kasama si Lito dahil sa bawat hakbang mas lumalalim ang aming pag-unawa sa isa't isa. At habang iniisip ko ito, hindi ko maiwasang magtaka, ano kaya ang susunod na yugto ng aming kwento? Hindi ko malilimutan ang araw na iyon nang unti-unting nagbukas ang mga mata ko sa tunay na nangyayari sa pagitan namin ni Lito. Sa maliit naming tahanan sa Lian, Batangas, nagkaroon kami ng isang matinding pag-uusap na hindi ko inaasahan. Hindi ito ang pangkaraniwang tampuhan o simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang sandali na nagbago ng landas ng aming relasyon. Naaalala ko pa ang pagkislap ng ilaw sa aming sala habang nakaupo kami sa lamesa, tahimik ngunit puno ng tensyon. Si Lito, na suot ang kanyang paboritong asul na polo na medyo lumiit na sa tagal ng paggamit, ay tumingin sa akin ng diretsyo, habang ako naman ay nakasuot ng maong na palda at puting blouse na bahagyang nagpapakita ng aking mga balikat. Sa unang tingin, parang ordinaryong gabi lang iyon, ngunit sa bawat salita na lumalabas sa aming bibig, nadarama ko ang bigat ng aming mga puso. Sinimulan ni Lito ang pag-uusap, nagtanong tungkol sa mga pangamba ko, sa mga bagay na nagpapahirap sa akin na buksan ang sarili. Hindi ko inasahan na magiging ganoon ang kanyang magiging reaksyon.
Sa halip na magalit o magalit, siya ay nakinig ng buong puso. Unti-unti, naibahagi ko sa kanya ang mga takot ko. Ang takot na hindi niya ako lubusang mauunawaan, ang takot na mawala siya kapag may problema kami, at ang takot na mawala ng seguridad sa aming relasyon. Habang tumatagal ang aming pag-uusap, napansin ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang dating tensyon ay napalitan ng malasakit at pag-unawa. Napagtanto ko na ang seguridad emosyonal na aking hinahanap ay unti-unting nabubuo sa mga sandaling tulad nito kapag ang isa ay bukas sa kanyang nararamdaman at ang isa naman ay handang tumanggap at magmahal ng walang kondisyon. Ngunit hindi lang emosyon ang ating pinag-usapan. Napag-usapan din namin ang aming mga pangarap at direksyon sa buhay. Si Lito ay naipakita ang kanyang mga plano sa pagtuturo at pagpapaunlad ng aming bayan, habang ako naman ay naibahagi ang aking mga pangarap sa pagiging isang manunulat na makapagbibigay inspirasyon sa mga kababaihan tulad ko. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na koneksyon, hindi lamang sa emosyon, kundi pati na rin sa aming mga puso na naglalakbay patungo sa iisang direksyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na nanatiling palaisipan, ang tensyon sa aming presensya. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang kakaibang damdamin na nananatili sa pagitan namin, isang tensyon na parang nagbabadya ng mas malalim na nararamdaman. Hindi ito nakakatakot, kundi isang paalala ng ating pagiging tao, na kahit gaano man tayo kalapit, may mga bagay pa rin na kailangang tuklasin at unawain. Sa gabing iyon, naisip ko na ang pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay puno ng mga tanong, pagsubok, at mga sandaling puno ng tensyon. Ngunit sa bawat hakbang na aming tinatahak, mas lalo naming nauunawaan ang isa't isa. Habang pinagmamasdan ko si Lito na nakatayo sa tabi ko, hindi ko maiwasang isipin, paano nga ba namin haharapin ang mga susunod na pagsubok? At paano namin mapapanatili ang tamang balanse sa pagitan ng seguridad, layunin at tensyon na nagbubuklod sa amin? Ang sagot sa mga tanong na ito ay tila nasa dulo ng aming mga pangarap at sa simula pa lang ng aming paglalakbay. At sa puso ko, alam kong ang kwento namin ay hindi pa rito nagtatapos. Marami pa kaming dapat tuklasin at marami pang lihim ang naghihintay na mabunyag. Hindi ko inakala na ang isang simple ngunit matinding pag-uusap namin ni Lito ay mag-iiwan sa akin ng ganitong kalalim na pag-iisip. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit kong pinagninilayan ang mga nangyari sa aming tahanan sa Lian. Ang mga salitang binitiwan namin, ang mga titig na nagtapos sa pag-unawa, at ang tensyong bumalot sa aming presensya, lahat ng ito ay nagdulot ng matinding epekto sa akin. Hindi ko maiwasang magtaka, paano nga ba nagkaroon ng ganitong pagbabago sa pagitan namin, at bakit tila ganoon kahirap ang mga bagay na dapat sana'y madali? Sa totoo lang, nagulat ako na sa kabila ng aming mga pagsubok, nagawa pa rin naming bumalik sa isang lugar ng pag-unawa at pagmamahalan. Pero kasabay nito, hindi maikakaila na may mga bahagi ng kwento namin na nananatiling malabo, mga sandaling hindi ko lubos maipaliwanag, mga kilos ni Lito na minsan ay nagpapalakas ng pag-asa, at sa susunod naman ay nagdududa ako. Parang roller coaster ang aming relasyon, may mga pataas na puno ng saya at may mga baba na puno ng pangamba. Habang pinagmamasdan ko siya sa hapon, naisip ko, paano kung mas maaga naming nalaman ang mga patakarang ito ng pag-ibig? Kung nasimulan lang naming unawain ang kahalagahan ng seguridad emosyonal, ng layunin sa buhay, at ng tamang tensyon sa presensya, baka hindi sana kami dumaan sa maraming pagsubok. Ngunit sa kabilang dako, alam kong lahat ng ito ay bahagi ng aming pag-aaral at paglago bilang magkapareha. Isa pang bagay ang pumapasok sa isip ko, ang posibilidad na may mga bagay sa amin ni Lito na hindi pa namin nalalaman, mga lihim na maaaring baguhin ang aming pananaw sa isa't isa. Napagtanto ko na sa kabila ng aming pagkakaintindihan, may mga hindi nakikitang pader na kailangang sirain, mga bangungot na kailangang harapin. Habang iniisip ko ito, naalala ko ang mga salita ng aking ina noon sa aming bahay sa Batangas, "Anak, ang pag-ibig ay parang apoy. Kailangan mong alagaan ito, pero dapat matutong kontrolin ang apoy para hindi ka masunog." At ngayon, naiintindihan ko na ang apoy na iyon ay yung tensyon at presensya na dapat paglaruan ng may tamang balanse, hindi hayagang sinusunog ang lahat.
Kung may natutuhan ako sa lahat ng ito, iyon ay ang kahalagahan ng pagiging bukas sa pagbabago at sa pagtanggap ng mga kahinaan. Hindi sapat na mahalin lang ang isa't isa. Kailangan ding tanggapin ang mga bahagi na mahirap intindihin at yakapin ang mga lihim na hindi pa natin alam. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabalik sa aking isipan. Paano kung ang tunay na pagsubok ay hindi pa dumarating? Paano kung ang lahat ng mga natutunan namin ay paghahanda lang para sa isang mas malalim na hamon na naghihintay sa amin? Hindi ko alam ang sagot, ngunit isang bagay ang sigurado ako, hindi ako susuko ng basta-basta. Kasi sa puso ko, ang pag-ibig ay hindi simpleng laro lamang. Ito ay isang laban, isang kwento na puno ng hiwaga at mga lihim na kailangang tuklasin. At habang binubuo ko ang mga piraso ng kwento namin ni Lito, hindi ko maiwasang magtanong, ano kaya ang susunod na kabanata sa aming buhay? Ano ang mga lihim na hindi pa namin nalalaman? Isang gabi, habang nakaupo ako sa maliit na balkonahe ng aming bahay sa Lian, may isang bagay ang biglang bumangon sa loob ko, isang damdamin na hindi ko inaasahan, isang pangyayaring biglang sumalubong sa akin na parang kidlat sa madilim na langit. Hindi ko pa rin lubos maintindihan ang nangyari, pero simula noon, nag-iba ang takbo ng kwento namin ni Lito. Nangyari ito nang mag-text ako sa kanya tungkol sa isang simpleng bagay, isang plano para sa aming susunod na araw, ngunit hindi siya agad sumagot. Hindi tulad ng dati na kahit abala, palaging may sagot siya, ngayon ay tahimik siya. Nag-alala ako, kaya tinawagan ko siya. Sa telepono, tahimik siya, at sa kanyang boses ay may kakaibang tono, parang may tinatago. Hindi ako makapaniwala na ganito ang magiging simula ng isang lihim na magpapabago sa lahat. Sinubukan kong alamin kung ano ang nangyayari, pero palihim siyang nag-iiwas ng mga sagot. Sa mga araw na sumunod, napansin ko ang pagbabago sa kanya. Nagiging malamig ang kanyang mga salita, nagiging malayo ang kanyang mga tingin, at unti-unting nawawala ang init ng presensya niya. Parang naglalaro kami ng isang laro na ako lang ang hindi nakakaalam ng mga patakaran. Ngunit ang pinakamatatak na pangyayari ay ng isang gabi, habang naglalakad kami sa baybayin ng Nasugbu, bigla niyang sinabi na may isang bagay siyang kailangan kong malaman, isang lihim na matagal na niyang itinatago. Nang marinig ko iyon, parang huminto ang mundo ko. Hindi ko alam kung handa ako sa naririnig ko, ngunit alam kong hindi na siya makakaila pa. Sa mga sumunod na sandali, unti-unti niyang ibinunyag ang isang kwento na nagdulot ng matinding pagbabago sa aking pananaw kay Lito at sa aming relasyon. Isang kwento tungkol sa nakaraan niya, sa mga bagay na hindi niya nalampasan, at sa mga pagkukulang na hindi niya kayang sabihin ng harapan noon. Ang mga lihim na ito ay hindi basta-basta at alam kong kung paano namin ito haharapin ang magtatakda ng aming kinabukasan. Hindi ko maipaliwanag ang halo ng emosyon na naramdaman ko, pagkagulat, pagkabigo, at sa kabila nito, may kakaibang pag-unawa na nagsisimula ring mabuo. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin, ngunit alam kong kailangan kong maging matatag, hindi lang para sa sarili ko kundi para kay Lito rin. Habang nakaupo ako sa ilalim ng mga bituin, iniisip ko kung paano nagbago ang lahat ng bigla. Ang mga pangakong binuo namin ay parang nasubok sa isang bagyo na hindi inaasahan. Ngunit sa puso ko, alam kong ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na kwento, isang kwento ng pagtitiis, pag-ibig at pagsubok. At sa gitna ng mga tanong na bumabalot sa aking isipan, hindi ko maiwasang itanong, paano ba namin mapagtatagumpayan ang lihim na ito? At ano ang magiging epekto nito sa aming pagmamahalan? Hindi ko malilimutan ang mga sumunod na araw matapos ang gabi kung saan ibinukas ni Lito ang kanyang lihim sa akin. Parang nabalot kami ng isang mabigat na ulap na hindi madaling tanggalin. Sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang bigat ng mga salita niya, mga salitang matagal na niyang itinago, mga kwento mula sa kanyang nakaraan na hindi ko inaasahan. Sa simula, ang puso ko ay naguluhan. Paano ko haharapin ang isang tao na may dalang ganitong bigat? Paano ko matatanggap ang mga sugat na hindi ko nakikita pero ramdam ko sa bawat kilos niya? Hindi ko maipaliwanag ang halo ng takot at pag-asa na bumabalot sa akin. Sa isang banda, gusto kong umalis at kalimutan ang lahat. Sa kabilang banda, gusto kong manatili at tulungan siya na makabangon. Ngunit hindi lang iyon ang nagbago. Ang tensyon na dati nagbibigay ng kilig at init sa aming relasyon ay ngayon ay nagiging isang matalim na bagay.
Isang tensyon na puno ng hindi pagkakaunawaan at mga tanong na walang sagot. Ang bawat titig ay nagiging palaisipan, bawat haplos ay may dalang pangamba. Hindi ko maikubli ang aking pagkalito. Sa isang pagkakataon, habang nag-uusap kami sa aming maliit na sala, napailing siya at sinabi, "Marikit, hindi mo ba naiisip kung paano ito makakaapekto sa atin?" At tumugon ako ng may luha sa mga mata. "Lito, hindi ko alam kung paano tayo makakabangon sa ganito. Ngunit kahit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko kayang itanggi. Ang pagmamahal ko pa rin sa kanya ay nananatili. Kahit na puno ng mga tanong at pangamba, naniniwala ako na may pag-asa pa. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko na ang aming relasyon ay parang isang bangka sa gitna ng malakas na bagyo. Ang mga alon ay tila unti-unting sumisira sa aming pundasyon at ang hangin ay nagdadala ng mga usok ng pagdududa at takot. Napagtanto ko na ang lihim na ito ni Lito ay hindi lamang pagsubok para sa kanya, kundi para sa aming dalawa. Ito ang naglalagay sa amin sa pinakamalalim na bahagi ng aming relasyon, kung saan kailangan naming magtiwala ng higit pa sa dati at magpatawad ng higit pa sa inaasahan. At sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin maiwasang itanong sa sarili, paano ba namin muling mahahanap ang liwanag sa gitna ng dilim? Paano namin mapapanatili ang tamang tensyon, ang presensya, at ang seguridad na dati naming pinagsaluhan? Hindi ko alam ang sagot, pero handa akong harapin ang lahat ng ito. Kasi sa puso ko, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa saya. Ito ay tungkol sa pagtitiis, pagpapatawad, at pag-asa. At habang patuloy kaming naglalakbay sa landas na ito, ang tanong na bumabalot sa akin ay, hanggang kailan namin kayang panindigan ang lahat ng ito? Sa mga sumunod na linggo, naramdaman ko ang bawat hibla ng aming relasyon na unti-unting nasusubok sa pinakamalupit na paraan. Parang isang apoy na dati dahan-dahang naglalagablab, ngayoy tila nagbabaga ng walang kontrol. Ang tensyon na dati nagbibigay ng kilig at saya ay naging tila isang malakas na unos na halos wasakin ang lahat ng aming pinagsamahan. Tuwing magkaharap kami ni Lito, ang mga mata namin ay puno ng mga hindi nasasabi. Ang bawat salita ay may dalang bigat, at ang bawat tahimik na sandali ay puno ng mga palaisipan. Hindi ko maiwasang mapaisip kung hanggang kailan naming kaya itong dalhin, ang bigat ng mga lihim, ang hirap ng pagtanggap, at ang kawalang katiyakan ng bukas. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabing dagat ng Nasugbo, naramdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa aking balat, ngunit hindi nito mapawi ang init ng damdamin ko. Nilapitan niya ako, hinawakan ang aking kamay ng mahina, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang kaguluhan, isang tao na naglalaban sa sarili, naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming relasyon ay hindi na lamang simpleng kwento ng pag-ibig. Ito ay naging isang labanan ng puso at isipan, isang pagsubok na sumusukat sa aming katatagan at paniniwala sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi ko kayang itanggi, ang pagmamahal ko pa rin kay Lito, kahit na gaano kahirap ang daan. Ang pag-ibig ko sa kanya ay parang isang ilaw na patuloy na kumikislap kahit sa pinakamadilim na gabi. Ngunit alam ko rin na ang pagmamahal lang ay hindi sapat. Kailangan din ng tapang, tiwala, at higit sa lahat, pangunawa. Sa mga gabing magkasama kami, pinag-uusapan namin ang aming mga pangarap, mga takot, at mga plano para sa hinaharap. Unti-unti, sinusubukan naming buuin muli ang mga piraso ng aming nasirang mundo. Ngunit sa kabila ng aming mga pagsisikap, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Kung sapat ba ang aming pagmamahal para lampasan ang lahat ng ito? Kung sapat ba ang aming lakas para harapin ang mga pagsubok na dala ng lihim ni Lito? At habang pinagmamasdan ko siya sa dilim ng gabi, hindi ko maiwasang magtaka. Anong klaseng kwento ang naghihintay sa amin sa dulo ng landas na ito? At hanggang saan ang kaya naming marating bilang magkasama? Ang sagot ay nananatiling isang misteryo, isang lihim na naghihintay na mabunyag sa tamang panahon. Ngunit sa puso ko, alam kong kahit anong mangyari, hindi kami susuko ng basta-basta. At habang patuloy ang aming paglalakbay, ang tanong na bumabalot sa akin ay, handa ba kami sa tunay na pagsubok na naghihintay sa amin?
Hindi ko maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko nang makita ko si Lito na tila naglalakad palayo sa akin sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa aming kalsada sa Lian. Ang hangin ay malamig, pero sa puso ko ay tila nag-aapoy, naglalagablab ng mga emosyon na hindi ko na kayang itago. Sa bawat hakbang niya, unti-unting nararamdaman kong nawawala ang lahat ng aming pinagtagpo, ang mga pangakong binitiwan, at ang mga pangarap na buo pa lang namin. Sa mga nakaraang buwan, naranasan namin ang lahat ng posibleng emosyon, pag-ibig, pag-asa, pagtitiis, at pagkabigo. Ang aming relasyon ay naging isang gubat na puno ng mga lihim, pagsubok, at mga sandaling puno ng tensyon na minsan ay nagdudulot ng kilig, ngunit madalas ay nagiiwan ng sugat. Natutunan kong ang pag-ibig ay hindi laging madali. Ito ay isang laban na kailangang labanan ng may tapang at puso. Ngunit sa puntong ito, habang nakatitig ako sa likod ni Lito, naisip ko ang lahat ng aming pinagdaanan. Ang mga gabing nag-uusap kami ng matapat, ang mga sandaling nagkatinginan kami ng may kahulugan, at ang mga pangarap na sabay naming binuo. Hindi ko kayang kalimutan ang mga iyon, at hindi ko rin kayang kalimutan ang lalaking nagbigay sa akin ng pag-asa kahit sa gitna ng unos. Ngunit ang tanong na bumabalot sa akin ay, sapat pa ba ang aming pagmamahal para mapanatili ang aming mundo? O ito na ba ang wakas ng kwento namin? Sa gitna ng aking mga pag-iisip, naramdaman ko ang isang bahagyang haplos mula sa likod. Si Lito, bumalik upang humarap sa akin nang may luha sa kanyang mga mata. Hindi niya sinabi ang anumang salita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita ng higit pa sa anumang pahayag. Ang tensyong dati nagdulot ng pagkakahiwalay ay ngayoy naging tulay ng muling pagkakaunawaan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto o sa kawalan ng problema. Ito ay tungkol sa pagtanggap, pag-unawa at paglalakbay kasama ang isa't isa kahit sa gitna ng mga unos at dilim. Ngunit sa kabila ng muling pagkikitang iyon, nananatili pa rin ang isang misteryo, isang lihim na hindi pa namin nalulutas, isang kwento na naghihintay na masabi. At sa puso ko, alam kong ang aming paglalakbay ay hindi pa rito nagtatapos. Ano kaya ang susunod na kabanata ng aming kwento? Ano ang mga lihim na kailangang harapin? At paano namin haharapin ang mga ito ng magkasama? Ang sagot ay nasa hinaharap, at habang hinihintay namin ito, ang tanging sigurado ako ay ang aming pagmamahal, isang apoy na kahit ilang ulit man masunog, patuloy na babalik at magsisilbing ilaw sa madilim na landas ng buhay.